Okay no mga apo, kumusta kayo dyan? At pag-usapan natin sandali ngayon ang naging buhay ni Tamar na anak na dalaga ni Haring David at bakit hindi siya ipinagtanggol ng kanyang ama sa nangyaring panghahalay sa kanya. Si Tamar ay anak ni Haring David at ni Maaka. Si Tamar ay kapatid ni Absalom at si Tamar ay mayroong half-brother sa ama na nagngangalang si Amnon na anak na panganay ni David at ni Ahinoam na taga Jezreela o taga Jezreel. Sa paglipas ng panahon, si Amnon na panganay ni David ay umibig kay Tamar na kapatid ni Absalom na anak din ni David. Si Tamar ang nag-iisang anak na babae ni Haring David na binanggit sa banal na kasulatan at sinasabing si Tamar ay isang napakagandang dalaga. Kaya gano'n na lamang ang pag-ibig ng kanyang kapatid sa ama na si Amnon. Sinasabi sa atin ng ikalawang Samuel chapter 13 verse 2 ang ganito: dahil sa labis na pag-ibig sa kapatid niyang ito, siya ay nagkasakit. Hindi niya malaman ang gagawin at kung paano makukuha si Tamar sapagkat ito'y isang birhen. Si Amnon ay may isang tagapayo o kaibigan na nagngangalang Jonadab na anak ni Simea na kapatid ni David. Ibig sabihin, si Jonadab ay pinsan ni Amnon. Si Jonadab ay isang napakatalinong tao. Sinasabi ni Amnon ang kanyang mga problema sa kanyang pinsan na si Jonadab na kanya ring tagapayo. Gayunpaman, nakakalungkot isipin na ang payo na ibinigay sa kanya ng kanyang pinsan na si Jonadab ay hindi mabuting paraan. Mababasa natin sa ikalawang Samuel chapter 13 verse 5. At ganito ang sabi, kaya't sinabi ni Jonadab, ganito ang gawin mo, mahiga ka sa kama at magkunwari kang may sakit. Pagdalaw ng iyong ama, sabihin mong papuntahin si Tamar upang magluto ng pagkain mo. Gusto mong makita siyang nagluluto at siya na rin ang magpakain sa iyo. Sinabi rin ni Amnon sa kanyang ama na si Haring David na gusto niyang alagaan siya ni Tamar. Walang ideya noon si Haring David kung ano ang balak ng kanyang panganay na anak na si Amnon sa kapatid niyang si Tamar. Kaya ipinadala ni Haring David si Tamar kay Amnon para alagaan siya at ipagluto ng pagkain. Maingat na inihanda ni Tamar ang lahat ng pagkain para sa kapatid niyang si Amnon. Sinasabi sa atin ng ikalawang Samuel chapter 13 verse 10 to 14 ang ginawa ni Amnon kay Tamar. At ganito ang sabi. Pagkatapos, sinabi niya, Tamar, dalhin mo rito sa silid ang pagkain at subuan mo ako. Dinalangan niya sa silid ang pagkain ni Amnon. Nang ibibigay na ito sa kanya, biglang hinawakan ni Amnon ang kamay ni Tamar at sinabi, sumiping ka sa akin, kapatid ko. Huwag, kapatid ko, sabi ng dalaga. Huwag mo akong halayin. Hindi iyan pinahihintulutan sa bayang Israel. Huwag mong gawin ang kahalayang ito. Lalabas akong kahiya-hiya sa buong Israel. At ikaw, ano pa ang mukhang ihaharap mo sa mga tao? Bakit hindi ka na lang magsabi sa hari? Palagay ko'y hindi siya tututol na pakasalan mo ako.
Ngunit hindi nakinig si Amnon at dahil mas malakas siya, nagawa niyang pagsamantalahan si Tamar. Pagkatapos sa pangyayaring iyon ay kinapupuutan na siya ni Amnon. Pagkatapos niyang pagnasaan at halayin si Tamar, siya pa ang napupuot sa dalaga. Sa katunayan, kinamumuhian ni Amnon si Tamar nang higit pa sa pagmamahal niya rito noon. Mababasa natin sa 2 Samuel chapter 13 verse 12 at ganito ang nakasulat. Matapos siyang pagsamantalahan ni Amnon ay namuhi sa kanya ng pagkamuhing higit pa kaysa hibang na pag-ibig na dating inuukol niya rito. Umalis ka na, sabi niya kay Tamar. Si Amnon ay walang kasing sama. Nagawa pa niyang kamuhian si Tamar matapos niya itong halayin at pagsamantalahan at itinaboy na parang hayop. Mababasa natin sa 2 Samuel chapter 13 verse 17 ang sinabi ni Amnon sa kanyang katulong para paalisin si Tamar. At ganito ang sabi, sa halip, inutusan nito ang isang katulong niya. Palayasin mo ang babaeng iyan at ikandado mo ang pinto pagkatapos. Kaya't pinalabas si Tamar sa alipin ni Amnon at isinara nga ang pinto. Pagkatapos sa pangyayaring iyon, nagluksa si Tamar dahil sa nangyari sa kanya. Pinunit niya ang kanyang damit, naglagay ng abo sa kanyang ulo at umiyak. Ito ay isang simbolo ng pagpapababa, pagluluksa at pagsisisi sa mga bagay na hindi niya inaasahang mangyayari sa kanya. Pagkatapos noon, sinabihan ni Tamar si Absalom, ang kanyang kapatid. Ngunit pinatahimik lamang siya ni Absalom. Pero sa mga oras na yun, nagtimpi lang pala sa galit si Absalom. Sobrang naawa siya sa kalagayan ng kapatid niyang si Tamar. At nang malaman ito ni Haring David, sobrang nagalit si Haring David sa kanyang nalaman. Ngunit nagtaka ang kanyang anak na si Absalom dahil wala namang ginawa ang kanyang ama. Kaya't ang puot ni Absalom ay lumala at lumaki hanggang umabot sa puntong siya na ang naghiganti para sa kapatid niyang si Tamar. Ang natitirang bahagi ng 2 Samuel chapter 13 ay naglalarawan kung paano lumipas ang 2 taon at pagkatapos ay doon na pinatay ni Absalom si Amnon dahil sa kanyang ginawang panghahalay kay Tamar. At pagkatapos ay tumakas si Absalom. Gayunpaman, walang ibang binanggit ang kasulatan tungkol sa kalagayan ni Tamar. Okay no mga apo, subaybayan nyo lang ang mga karugtong sa buhay ni Tamar. At maraming salamat no sa inyong muling pagsubaybay. Ako pa rin ang inyong lulukakoy. Maraming salamat. Bye-bye!